Okay, okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, inaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo'y magkakasama-sama dito sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay March 17, 2022. Huwebes. Doon po sa usapin ng alert level 1 pa rin tayo, no? Dito po sa Metro Manila, maganda ang panahon. Mula umaga, tanghali, maging sa gabi, walang ulan. Pagdating naman po sa mga pangunahing kalsada, traffic dito, traffic talaga. At ganun din po dito sa mga kaganapan, dito po sa lungsod ng Paranaque, Unity Walk ay naging matagumpay na inilunsad, isinagawa dito po sa City Hall ng Paranaque. At ganun din po, pauna na po ang aming pagbate na happy birthday sa amin pong masipag, magaling, mabait at maasahan na leader ng One Ride Party List at miyembro ng ARSAP, ito pong si Bro Rex Bendoy. Happy birthday. At ganoon din po, pangunang pagbate sa ating ito pong si ating kasamahan na nagsipag-birthday ngayon. Happy birthday. So doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:24 ng gabi. Dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. At tayo po ay dadako na sa ulo ng ating mga balita. Halos 200 piso kada buwan na dagdag sa purpose ng mahihirap ikakasa. Escudero pinagtanggol si BP Lene laban sa red tagging. Taas pasahe tinutulan ng DOTR, walang dagdag na pamasahe. 4 na araw na work week heret ng NIDA, ng National Economic Development Authority or NIDA. At ganoon din po, siyempre regards po natin itong si Miss Maria Davide Pindoy. Regards ko po kayo. At ganoon din po itong si Ma'am Aaron Gonzales Ligaspe. Magandang gabi po sa iyo. At ganoon din po itong sinasabi na para tipid sa enerhiya. 4 na araw sa loob ng 1 linggo ang trabaho gunaguba. Ganon din po yung tinatawag na house leaders, governors, suportado si BP Lene. Aba, nadadagdagan ang kampe. Nadadagdagan po ang kakampi ni Madam ni Manay Lini Robredo. Private hospitals na nagbantang kakala sa PhilHealth, balik transaksyon na. Aba, mukhang nagkaig yan, oh. Mukhang nagkasundo.
So regals po natin ito pong si Noy Garcia. Magandang gabi po sa iyo. At lalong-lalo na po dito sa nag-celebrate ng birthday, ito pong si Bro Rex Bendoy. Happy birthday. At ito po sa pinang politika, presidential bets gustong makipag-usap kay Pangulong Duterte. Wes ko lang. Opo, kasi ang endorsement ng ating Pangulo, isang endorse po niyan, milyon yan. Milyon po ang pwede nidagdag ng Pangulo. Kung sino po ang kanyang i-endorso, malaking bagay po ito sa isang kandidato sa usapin ng presidential maging sa senatorial bet naman. Ito po tinatawag na MRT tray. Walang biyahe sa Holy Week. Walang biyahe. So, mag-commute o kaya mag-private vehicle. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, doon po sa ating mga kaibigan dito po sa Metro Manila, mula po doon sa Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6, Unit 7, Unit 8, Unit 9, Unit 10 ng Paranaque Net Radio Worldwide ay magkakaroon po tayo ng reporterial meeting sa darating na Sabado, March 20, 2022. Ang sabi po ni Miss Maria Davide, happy birthday para kay Bro Rex Bendoy naman. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, go lang po tayo. Ngayon po ay inuulit natin Huwebes. At malapit na pong papasok ito pong si Paranaque Net Radio Newsroom. Ito pong si Aba Pascua para po doon sa mga detalye ng ating mga balita ngayon na hinanap at inayos ng ating kasama na itong si Aba Pascua. Okay, so ganun din po yung kaibigan natin dito sa lugar ng Cavite. Kumusta na po ang Rektang Puna News Online? At kumusta na rin po itong ating si Mayora Barsaga yan po sa Dasmariñas City. At ganun din po kahapon, naging busy po ang tanggapan ni Mayora M. Calixto ng Pasay City dahil dumating po ang unit team sa panguna po ni Mayora Inday Sara na talagang pel ang pagtanggap po ng Pasay City doon po sa usapin ng unit team. Okay, so malapit na po magbibigay ng mga detalye ng mga balita. Ito pong si Aba Pascua. Aba Pascua, pasok. Para sa detalye natin mga balita, 200 pesos dagdag sa 4-piece ng may hirap. Isinulong ng Department of Finance, DOF, ang pagdaragdag ng 200 pesos na tinatanggap ng mga may hirap sa pamilya sa bansa ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace. Sa Talk to the People na ipinalabas kahapon ng umaga, ipresenta ni DOF Secretary Carlos Dominguez III kay Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon bilang kapalit sa isinusulong na ilang sektor ng suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ipiniliwanag ni Dominguez na madaragdagan pa ang makokolekta ng gobyerno kung hindi sususpindihin ang excise tax at ang pagdaragdag sa pondo ay maaaring ibigay sa mga may hirap na pamilya na nasa ilalim ng 4-piece.
kung binigyan niya ng karagdagang tulong na 200 pesos bawat pamilya sa loob ng isang taon, aabot sa 33.1 billion pesos ang pondong ilalaan. Aminado si Dominguez na hindi sapat ang nasabing halaga, pero ito lang sa ngayon ang maaaring itulong ng gobyerno. Nilinaw din ni Dominguez na may itinatanggap na namang tulong sa gobyerno ang mga benepisyaryong may 4Ps at ang 200 pesos kada buwan o 2,400 pesos sa isang taon ay karagdagang tulong lamang. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. 4-day work week hihirit ng NEDA. Inirekomenda ni National Economic and Development Authority, NEDA, at Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua ang pagpapatupad ng pamahalaan ng 4-day work week upang makatipid ng enerhiya at mabawasan ang gastusin ng publiko. Kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Sa Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Martes na inere nitong Miyerkules ng umaga, sinabi ni Chua na dapat na magtipid ng enerhiya ang bansa sa pamamagitan ng paglilimita sa mobility ng mga manggagawa. Maaari niyang paspasukin na lamang ang mga ito ng 4 na araw sa isang linggo at dagdagan na lamang ang oras ng kanilang trabaho kada araw. Siguro subukan natin yung conservation ng energy at sa halimbawa dito ay yung 4-day work week. Magtatrabaho pa rin po ng bawat Pilipino ng 40 hours per week, pero imbes na sa 5 araw ay dapat na araw imbis na 8 oras, magiging 10 oras kada araw, mungkahi pa ni Chua. Ipinaliwanag ni Chua na dati na itong naipatupad ng pamahalaan noong 1990s sa panahon ng Gulf War at noong 2008 nang tumaas din ang presyo ng krudo. Ang epekto nito ay makakatipid din imbes na araw-araw magko-commute ay magiging 4 na araw. Ito ay makakatulong din sa pag-manage ng ekonomiya natin. Pahayag pa ng NEDA Chief. Samantala, bukod naman sa pagtitipid ng enerhiya, inirekomenda ni Chua ang targeted relief sa mga vulnerable sectors sa bansa at paglalaan ng unconditional cash transfers na 2,400 pesos para sa bottom 50% ng mga households. Paliwanag niya, kung itataas ang minimum jeepney fare ay minimum wage ay mga hulugan din ito ng taas ng inflation rate. Dahil po dito dapat mag-ingat tayo. Marami tayong gustong ma-achieve pero dapat alam natin kung anong mas makakabuti sa ating kapwa Pilipino. Okay. So, bago po tayo magpatuloy, ang sabi po ni Mr. Jojo Santeco, shout out sa Tropang Ibayo. Tropang Ibayo, regards ko po kayo at regards din po ni Jojo Santeco. So ganun din po. Ito pong si Janet Pascualata. Regards ko po kayo. So doon po sa atin mga kaibigan, maganda po ang mungkahi ng National Economic Development Authority o ito pong tinatawag na NEDA dahil sa 4 na araw na trabaho sa loob ng isang linggo. So actually, very positive strategy po ito dahil kaya naman trabahuhin yung pong trinatrabaho sa loob ng 5 araw ng 4 na araw kapag magtrabaho talaga. Di ba kahit 6 na araw ka magtrabaho, kung ikaw naman ay pabanding-banding, kung ikaw ay pa-easy-easy lang, talo pa yan ng 4 na araw kung talagang magtatrabaho ka sa iyong obligasyon naman, sa iyong kota, di ba? So doon po sa atin mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:34 ng gabi. Ito po sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. At muli pong babalik si Aba Pascua ng Paranaque Net Radio Newsroom. Aba Pascua, pasok.
Presidential bets gustong makipag-usap kay Digong. Ilang presidential candidates ang nagpahayag ng kagustuhan na makausap si Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Cabinet Secretary Melvin Matibag. Sinabi rin ni Matibag na karamihan sa mga tumatakbong presidente ng bansa ay hinihingi ng endorsement ng PDP laban, kabilang nasa si dating Senator Manny Pacquiao. Personally, merong nakakarating sa amin na pasabi na pakiusap not only Isko Moreno, Dumagoso, most if not all wants to talk to party and the president, ani ni Melvin Matibag. Tumatayo ring Secretary General ng PDP laban, Cosi Faction. Kung may makikiusap, mas maigi naman na mag-usap at the end of the day. If there will be no support forthcoming to that individual, mas mabuti na ring makipag-usap, ani ni Matibag, nang matunungin tungkol kay Pacquiao. Magdedesisyon aniya sa PDP laban kung sino ang susuportahan sa pagsisimula ng kampanyang lokal sa Marso 25. Ayon pa kay Matibag, sa ngayon ay mananatiling neutral ang Pangulo. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Private hospitals nakakalas sa PhilHealth, babalik transaksyon na. Balik transaksyon na sa Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, ang mga pribadong pagamutan na una nang nagbantang kakalas na sa state insurer dahil sa pagkabigo nitong kaagad na mabayaran ang kanilang mga claims. Ayon kay Dr. Shirley Domingo, Vice President for Corporate Affairs ng PhilHealth, naresolba na ang isyu sa pamagitan ng PhilHealth at ng mga naturang private hospitals, kaya't balik transaksyon na ang mga ito. As of now, those who gave us some issues to our claims, nakipag-usap na kami dati at resolve po natin yung mga issues na yan. Paliwanag pa ni Domingo sa panayam sa teleradyo. Therefore, we are happy to report that those hospitals, in fact, almost all hospitals, are now accredited. Dagdag pa ni Domingo. Sinabi rin ni Domingo na sa mga regional or offices na PhilHealth ay patuloy na nakikipag-reconcile ang kanilang claims sa mga private hospitals. Tiniyak pa ng PhilHealth official na patuloy nilang pinaghuhusay ang kanilang sistema para i-fast track ang automation ng proseso para sa releasing claims ng mga pribadong pagamutan. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. Good news po ito na ito pong kampo ni Pangulong Duterte sa ilalim po ng PDP laban ay di umano, according to Attorney Matibag, na okay na yan, na magdidesisyon po ang kanilang political party sa darating na bago dumating ang Marso 25, before before the start of local campaigning naman. So ang sabi po nitong si Mr. Florentino Cardinal, good evening po sir, shoutout po sa aming regional director ng ARSAP na si Rex Bendoy, ang aming RO at leader ng Media for Paranaque Net Radio. Happy birthday Bro Rex. Sana all maging masaya lagi, positibo lagi, at tuloy-tuloy ang takbo ng buhay sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi. Okay, so dun po sa atin mga kaibigan, ang inyong lingkod naghihinayang dahil sa ganda po ng
sa ganda po ng nagiging takbo ng ating gobyerno sa ilalim po ni Pangulong Duterte, noong tumuloy na sa usapin ng presidensyal, wala po silang nakuhang pambato bilang presidente ngayong national and local election. At ang mabigat po rito, gusto po nating ipaalam na ang partido po ni Pangulong Duterte ay PDP Laban, na kung saan sila naman po ay magkakasama nito pong si Manny Pacquiao at ganun din po itong sila Secretary Cossy naman. Opo, so napakalakas po ng puwersa ng PDP Laban, ngunit sa usapin ng presidential ay tila bumagsak o kaya sila po ay sabihin po natin na laglag sa usapin ng karera sa presidente. So inaasahan po sana natin na sa kampo ni Pangulong Duterte ay mayroon pong isang tatayo bilang pambato ngayon 2022. Pero anong nangyari? Pehet dito, pehet doon. Pagdating sa dulo, walang presidential na nakuha ang PDP Laban. Dahil ito pong si Senator Manny Pacquiao ay tumakbo po sa ilalim ng Amprobinsyano. Ano ba yun? Oo, hindi po sa PDP Laban. So, ang probinsyano yata talaga diba yung sa ano po ni Osmeña? So, malungkot kung tutusin. Pero, wag po kayo mag-alala. Dahil ngayon po ay March 17, ano? March 18. 17, 7 days before the local campaigning naman. So, malalaman na natin kung sino po talagang dadalhin nito pong si Pangulong Duterte. Who is the first choice? Who is the second choice? O kaya sino ang pangatlo? O kasi si Mayora Sara nandoon po sa kampo ni BBM. Sa palagay nyo po, kapag kumuha si Pangulong Duterte na hindi galing sa kampo ni BBM, so ano pong mangyayari lalo na po doon sa kandidatura ng kanyang anak? So in my side ako po ay naniniwala na the first choice is BBM, second choice siyempre malamang ang kanilang kapartido na si Manny Pacquiao, o kaya ang pangatlo, ito pong Isko Moreno. So ganun po yan. Okay, sumuli po tayong babalik mula sa Paranaque Net Radio Newsroom. Miss Aba Pascua, pasok. House leaders, gobernador, suportado ni Robredo. 2 leaders sa Kongreso at 5 gobernador ang kamakailan ay naghayag ng kanilang suporta para sa kandidatura pagkapangulo ni Vice President Leni Robredo. Ang mga kaalyado na ni Robredo ay nangangakong ikakampanya niya ang sina House Deputy Speakers Rufus Rodriguez, Cagayan de Oro 2nd District Congressman at Muhib Hataman, Basilan Congressman at mga gobernador na sina Ben Evardone, Eastern Samar, Edwin Ong Chuan, Northern Samar, Eugenio Bong Lacson, Negros Occidental naman, Daniel Fernando mula sa Bulacan at dating Gobernador Alvaro Antonio, Cagayan. Pinili ng 7 pinunong kalalakihan si Robredo ang tanging babaeng kandidato pagkapangulo bilang karapat-dapat na namuno sa higit na 100 milyon na Pilipino sa loob ng 6 na taon. Para sa kanila, si Robredo ay isang matapang na leader, mabilis, umaksyon at handang magbigay ng ayuda anumang
oras. Napatunayan na niya ito na napakaraming proyekto ng kanyang Angat Buhay program sa ilalim ng Office of the Vice President. Hinikayat ni Hataman ang kanyang mga kapwa Muslim na iboto si Robredo dahil sa malalim niyang pagkaunawa sa mga issue ng Mindanao. Naintindihan niya ang ating kasaysayan at ang ating karanasan. At dahil dito, naiintindihan din niya ang mga isyong kaharap natin, kasalukuyan at mga solusyon dito, sabi ni Hataman. Sinabi ni Rodriguez na pinunuri ng centrist Democratic Party, CDP, si Robredo ang best choice for our country and our children. Iniisa-isa naman ng mga gobernadora ang mga katangian ni Robredo na magpapatunay na karapat-dapat siya na maging Pangulo ng Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Escudero, ipinagtanggol si Vice President Leni versus red tagging. Tinawag ni dating Senador Francis Chis Escudero na far-fetched ang insedulous ang mga paratang na may alyansa ang kampo ni Vice President Leni Robredo at ang mga komunistang rebelde. Sa isang post sa Twitter, sinabi ni Escudero na may pagkakaiba man sila ng posisyon pagdating sa pagbuwag ng o hindi sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCASC. Naniniwala ang dating senador na di nakikipag-alyansa si Robredo sa mga komunista. Si Robredo naman ay nagsabi na suportado niya ang whole of nation approach ng NTF-ELCAC, subalit hindi ang paggagamit ng programa sa red tagging ng mga aktivista. Si Escudero ang pinakahuli sa mga personalidad na nagtanggol kay Robredo laban sa mga aligasyon matapos nagpahayag kamakailan ni Pangulong Rodrigo Duterte na may plano ang mga dilawan at komunistang grupo sa guluhan ng halalan sa Mayo. Sinabi naman ni Senator Ping Lacson nitong nakaraang mga araw na may mga communist infiltration umano sa kampo ni Robredo. Ipinagtanggol naman ni dating Senador Antonio Trillanes na ngayon ay tumatakbo sa ilalim ng Leni Kiko tandem. Si Robredo ay namo ni Duterte at Lacson na pangalanan ang mga komunistang sinasabi nila dahil kung hindi ay nararapat lamang silang bansagan na fake news peddlers. Malayong magkaroon ng alyansa si Robredo sa mga komunistang grupo anya dahil suportado siya sa mga retradong general at opisyal ng militars at pulis. Oo, so tila umi-escort po itong si BP Leni, ano? Kasi dumarami talaga ang sumusuporta dito sa ating Vice Presidente naman. Dahil kung tutusin kasi sa loob ng 6 na taon, ito pong si Vice President Leni Robredo ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na mabigyan siya ng posisyon sa kasalukuyang o kaya maging cabinet man lang, cabinet members sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Duterte. So, kung nasubaybayan po ninyo ang naging sitwasyon ni BP Leni, siya po ay halos palaging outside the Colombo sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Duterte. Bagamat ang kanyang posisyon ay Vice Presidente ng ating bansa, siya po ay nanatili lamang na Vice Presidente at hindi po siya binigyan ng magandang posisyon. In short, ang kanya pong logistic
ang kanya pong material na suporta o material aspect ay kulang na kulang po talaga. Kulang dahil ang noong una kong nabasa ang kanyang budget lamang sa Office of the Vice President ay more or less ay umabot lamang na 500 million pesos. Opo. So kung ganun lang po ang kanyang budget sa kanyang departamento bilang Vice Presidente, ay kung tutusin kulang po talaga. Opo, pero dahil nga po sa ito pong si Vice President Leni Robredo naman ay hindi po nanatili sa kanyang posisyon bilang Presidente Bagcos. Siya po ay tumulong sa ating mga kababayan na talaga pong nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na po sa kanilang pamilya, sa kanilang komunidad, sa kanilang munisipalidad, maging doon po sa malalayong lugar ng Pilipinas, siya po ay nakarating. At ang maganda po rito, ang nagipon niyang backup ay yung pong usapin sa tinatawag na voluntarism, na kung saan marami po ang naniwala sa kanya, na marami rin pong tumulong sa kanya para sa usapin ng voluntaryong pagsiserbesyo sa ilalim po ng Vice President. At ang maganda po rito, lumalabas na marami din po sa kanyang nagtiwala na maging mga private burn o private individual para po siya tulungan sa kanyang hangarin na makatulong po sa atin mga kababayan. So bagamat siya po ay isang babae lamang at siya naman po ay hindi po dihado sa usapin ng kwalifikasyon dahil siya po ay isang dating human rights lawyer. Siya po naman po ay naging congressman. Siya naman po ay naging Vice Presidente sa loob ng 6 na taon. At higit sa lahat, siya po ay lehitimong abogado ng ating bansa. Siya po ay nag-aral sa Ateneo. Siya po ay kumuha ng abogasiya at siya po ay nag-take ng bar exam at siya po ay pasado. So ang tanong, ito po bang mga sumusuporta kay Leni Robredo, may sapat po ba silang dahilan? May sapat po ba silang pinagbasihan o wala? Para sa akin, in short, malalim po ang kanilang pinagbatayan na dapat si Leni ang kanilang suportahan. So okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Bago po tayo magpatuloy, regards po natin ito pong si Arsap Loros. Regards ko po kayo at happy birthday sa ating Arsap RO Officer Rex David Bindoy. Rex Bindoy, magandang gabi at happy birthday. Sumuling babalik itong si Aba Pascua. Aba Pascua, pasok. Taas pasahe, tinutulan ng DOTR. Mariing tinutulan ng Department of Transportation, DOTR, ang kahilingan ng ilang transport group na taasan ang minimum ng pasahe sa mga pampublikong transportasyon sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay Transportation Secretary Arturo Tugate, ang pagtutupad ng fare hike o taas pasahe ay makakaapekto rin sa inflation rate. Kaya ang
ang mga posisyon ng Department of Transportation ngayon, yung kagawaran ng transportasyon ay hindi ho magtaas ng fare hike. Paliwanag pa ni Tugade. Sa Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte na iniere nitong Miyerkules ng umaga, kasi yung impact ng fare hike tatamaan ho yung tinatawag natin at inflation rate. Kaya ang posisyon namin, huwag kayong magtataas ng pasahe, tanggapin ng ayuda, gamitin yung subsidiya, gadagdag pa ng kalihim. Matatanda ang ilang transport group ang naghain ng petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, at humihiling na tagdag pasahe sa gitna ng patuloy na pagsirit ng presyo ng krudo dahil sa giyera ng pagitan ng Russia at Ukraine. Diniig pa ng LTFRB ang naturang petisyon habang nanatili pa rin ang minimum fare sa 9 pesos. Kasalukuyan na rin namang namamahagi ang LTFRB sa bawat public utility vehicles operator ng 6,500 pesos na fuel subsidy. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. MRT3, walang biyahe sa Holy Week. Walang biyahe ang Metro Rail Transit 3 sa panahon ng paggugunitan sa mahal na araw. Sa pinalabas na anunsyo ng pamunuan ng MRT3, tigil ang kanilang operasyon mula Abril 13 hanggang Abril 17. Sa Lenten season at sa mga araw na ito ay sasagawaan naman ang unang preventive maintenance activities ng tren. Balik normal ang operasyon ng MRT sa darating na April 18 sa Lunes. Ngayong March and MRT3 ay pangunahing linya ng tren sa bansa ay nag-ooperate ng mga isang 4 na bagon na tren sa kauna-unahang pagkakataon. Makakaraang isalalim ang mga tren sa MRT3 noong December 2021. Mas mabumibilis na rin ang biyahe ng MRT train sa dati may 30 km per hour na takbo, pero ngayon ay 60 km na lang per hour na takbo ng kanilang tren. Okay. Maganda, no? So, sa usapin ng dagdag pasahe, tila hindi na aproban, ano? Ng LTFRB. So, siguro kambyo sila, kambyo. Kasi sa kasalukuyan naman po, bagamat tuloy-tuloy yung pagtaas po ng krudo o ng gasolina at iba pang uri ng petrolyo, may 5,000 naman pong ayuda na ibibigay ang ating gobyerno doon po sa mga driver and operator na sa kasalukuyan po ay sinasagasa. Sa kasalukuyan po ay ginagahasa ng pagtaas ng presyo ng krudo. So medyo may kabigatan talaga, in fairness. So doon po sa atin mga kaibigan, ano? So kunting pag-unawa talaga. So doon po naman sa usapin ng MRT na tila wala pong biyahe sa mahal na araw. Ano ba ito? Anong araw? Yung April 14, 15 ba yun or 13? So abangan po natin ang susunod na kabanata. Okay, sumuli pong babalik. Ito pong Paranaque Net Radio Newsroom. Aba Pascua, pasok! Number coding di na-expand dahil sa mababang bilang ng sasakyan. Hindi na kailangan pang palawakin ang number coding base sa nakikitang volume ng mga sasakyan sa EDSA. Sinasabi kahapon ni Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, Chairman Romando Artes, na hindi na nakikita ang pangangailangang paghihigpit dahil mababa pa rin ang dami ng sasakyan kumpara sa pre-pandemic levels. Posible rin aniyang mas mababang bilang ng mga sasakyan na dumaraan sa EDSA ay dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Gayunman, patuloy naman ang MMDA sa pagbabantay at pag-aalis ng mga sagabal sa pagdaloy ng mga trapiko sa EDSA at sa iba pang pangunahing lansangan. Kahapon, sa loob ng
alas 3 ay 30 minuto nang nagsag-issue ng mga MMDA sa 20 tickets sa mga iligal na nakaparadang sasakyan habang dalawa ang hinila o nato sa sinasagawang clearing operation sa Panay Avenue sa Quezon City na bahagi ng Mabuhay Lane Route Number 1. Babala ni Artes, regular nang magiging clearing operation sa lahat ng Mabuhay Lanes na ginagamit sa alternatibong ruta para sa EDSA, kaya't hindi dapat illegal ang magparada ng sasakyan. Sa attended illegally parked vehicles ay may mga multang 1,000 hanggang 2,000 pesos na attended illegally parked vehicle. Ang mga nato na sasakyan ay dinadala sa impounding area ng MMDA sa Tumana, Marikina. Target ng MMDA na maalis ang mga sagabal sa mga kalye sa Metro Manila sa loob ng 3 buwan. We want to ensure that the end of our term, we will turn over obstruction-free and orderly Metro Manila roads to the next administration, aniya pa. Quezon City, umayuda rin sa mga tricycle drivers. Nasa 3,982 na registered tricycle drivers at operators ang tumatanggap ng fuel vouchers buhat kay Quezon City Mayor Joy Belmonte ng fuel vouchers Kamakalawa. Umaabot ng 500 pesos fuel vouchers ng pantulong sa naranasang pagtaas ng halaga ng petrolyo na gamit pamamasada sa mga TODA members na nakaloob ng pamahalaang lungsod. Nasa headline ng balita na patuloy na tumataas ang presyo ng krudo sa nagiging malalaking pasakit sa mga pumapasada nating mga kababayan. Kaya naman nararapat nang mabigyan sila ng kaunting tulong while we are waiting for the fuel subsidy promised by the national government. We are recognized the urgent needed to help one of the most vital transport sectors in our city, pahayag pa ni Mayor Belmonte. Tumatanggap na rin ng iba't ibang uri ng tulong ang TODA members at officers sa Quezon City sa panahon ng pandemic tulad ng financial assistance, prioritized vaccinations drives at food packages. Mula rito sa Parañaque Net Radio Newsroom, Aba Pascua nag-uulat para sa programa ng Manibela na Masa on the Go. Maraming salamat, Parañaque Net Radio Newsroom, Aba Pascua. So bago po tayo magpatuloy, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:02 ng gabi. Dito lamang po yan sa programang Manibela ng Masa on the Go sa ilalim po ng Parañaque Net Radio Worldwide. At so bago po tayo dumako sa opinion, regards po natin itong si Rian Balguna. Mabuhay ka, binabati kita, Coach Rinald ng Tropang Ibayo. Aba, sana manalo po kayo lagi. Ito pong Tropang Ibayo, magagaling po ito sa usapin ng basketball. Kasama po dyan si Mr. Jojo Santeco. So doon po sa Tropang Ibayo, regards ko po kayo. So ganun din po ang sabi nitong si ito pong si Joanna Agalos. So regards daw din po natin at happy birthday din kay Edith Latombo Gagraho. So siya po ay nag-birthday din. So happy birthday kay Edith Edith Graho. Happy birthday po. At ganoon din po kay Oliver Moreno. Good evening. Binabati po natin ang lahat ng inyong tagapanood at binabati din ang ating NCRA-ARSAP Regional Officer na ito pong si Brorex Carcido Bindoy sa kanyang kaarawan ngayon. Opo bro Bindoy, Brorex, happy birthday. So doon po sa atin mga kaibigan, so maganda po ang kaarawan ni Brorex. Talagang pel na pel, live na live.
happy birthday! Just a father life. Yes, we were born to be alive. Bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng maiksim patalasta. Mula po kay Serbisyo muna bago magpakilala. Serbisyo muna bago magpakilala. Rudy Abila. Rudy Abila. To be alive. Okay. So, doon po sa atin mga kaibigan, dito na po sa Express Paranaque News. Ngayong araw, March 17, 2022, sa panguna ni Paranaque City Mayor Edwin Olivares, Congressman Eric Olivares, Congressman Joy Tambonteng, Vice Mayor Rico Goles at Sangguniang Panlunsod ng Paranaque sa pakipagtulungan ng Barangay San Antonio sa pamuno ni Barangay Captain Paul Casale. Ito po ang tinatawag na Barangay Ugnayan 2022 sa San Antonio ng Team Bagong Paranaque. Ganon din po, ngayong araw pa rin po ito, o taking of Sinag-Araw Neighborhood Association Incorporated na Barangay Don Bosco. Yes, we were born. March 17, 2020, pinangunahan ni Paranaque City Mayor Edwin Olivares kasama si Congressman Eric Olivares at miyembro ng Sangguniang Panlunsod. Ngayong araw ng Huwebes ang idinaos na taking of officers and members ng Sinag-Araw Neighborhood Association Incorporated na ginanap sa Mayor's Hall, Paranaque City. At tuloy-tuloy pa rin po tayo sa Express Paranaque News. March 17, 2022, Plaque of Recognition is presented to City Government of Paranaque headed by Mayor Edwin Olivares as one of the Pag-ibig Fund staff employers and the National Capital Region in first half of 2021 for its invaluable support to Pag-ibig Fund efforts of providing Filipino workers the benefits of its saving programs and access to affordable home financing. He's had an old guitar and something near the auction. Oo, sumaganda po ito, no? Oo, tumanggap po ng Plaque of Recognition. Ito pong City Government of Paranaque mula po sa Pag-ibig Funds dahil sa pagpupursige po nito na makatulong doon po sa mga ordinaryong manggagawa para magkaroon ng savings at access sa financing, home financing. The best po kayo, Mayor Edwin Olivares. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita mula pa rin po sa Express Paranaque News. March 17, 2022, ngayon po ito, civil wedding
Aba talaga, marami ano. for Sa panguna ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares kasama si Congressman Eric Olivares, muli pong nagdaos ng ating pong lungsod ng Parañaque ng civil wedding para sa mga kasintahan na nais pong magpakasal. Pinatupad ang ng opisina ng pagsunod sa mga panuntunan at health protocols na tinakda ng IATF. Makipag-ugnayan sa local civil registry upas civil registry para sa inyong marriage license application at CSWDO para sa schedule ng inyong marriage counseling. Nais pong ipabatid ng lokal na pamalaang lungsod ng Parañaque ang pagbati para sa magsing-erog na bagong kasal ngayong araw na ito. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa Parañaque Express Balita o taking over receiving Neighborhood Association Incorporated, Barangay San Antonio. March 17, 2022, pinangunahan ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares kasama si Congressman Eric Olivares at miyembro ng Sangguniang Panlunsod ngayong araw ng Huwebes ang idinaos na taking of officers and members of Area 7 Neighborhood Association na ginanap sa Mayor's Hall, Parañaque City. Congratulations to all! tayo'y magdadala ng buhay asigla. Ganon din po, karagdagan pa rin pong balita o taking of Edison Parañaque Toda. March 17, 2022, pinangunahan ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares kasama si Congressman Eric Olivares at mayor ng Sangguniang Panlunsod ngayong araw ng Huwebes ang idinaos na taking of officers of members ng IPTUDA na ginanap sa Mayor's Hall, Parañaque City. Congratulations po sa Edison Parañaque Toda. Ng buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na, umayo na. So ganun din po, marami pong nag-o-taking kanina. Ganun din po itong Barcelona Neighborhood Association Incorporated, Barangay Mirbel. Ngayon ding araw na ito, pinangunahan ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares kasama si Congressman Eric Olivares at miyembro ng Sangguniang Panlunsod ngayong araw ng Huwebes ay nagkaroon din po ng o-taking ng nabanggit na Neighborhood Association. Yun ang panahon, di na uso ang magpaksulay. So ganun din po itong si happy wedding anniversary kay happy wedding Sir Gaspar keeps stronger. God bless. Aba, yung pong mga nagpakasal kanina, regards kayo nito pong si Jeanette Pascualatam. Halika na. Ganon din po ngayong kahapon, nagkaroon po ng Barangay Ugnayan 2022 sa Vitalis ng Team Bagong Parañaque. March 16, 2022 sa panguna ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares, Congressman Eric Olivares, Congressman Joy Tambunteng, Vice Mayor Rico Golis at Sangguniang Panlunsod ng Parañaque sa pakipagtulungan ng Barangay Vitalis sa pamuno ni Barangay Captain Alexander Alvarez. Aba, ito pong siga ng siga ng 4th floor, Miss Nini Pregon. Hello, good evening. Sir Gaspar, kumusta ka na? Miss Nini Pregon, bakit ngayon ka palang nagparamdam? Ngayon ang panahon, di na uso. Ngayong araw din po ito. So, yung pong araw na to ay nagkaroon din po ng signing of peace covenant and unity walk in the city of Parañaque. Ito na po yung sa usapin ng takbo ng eleksyon. Covenant of Hope, Peace Covenant and Unity Walk. Ito po ay ginanap dyan po sa City Hall ng Lungsod ng Parañaque. At sila po ay nagsipagpirma doon po sa usapin ng covenant na pinagtitibay ang nasabing upang ang eleksyon naman ay maging maganda. Maging maganda po ang resulta sa darating na May 9, 2022 eleksyon. So doon po sa ating mga kaibigan, ito po ay pinangunahan po ng Commission on Election, COMELEC. So yun po ang maganda. Dahil bagamat po tayo ay may eleksyon, may asaran, may kulitan, may kanya-kanya pong dinadalang kandidato, pero ang kailangan po ay maging magandang resulta.
Oh, di ba? So nagkaroon po ng peace covenant kanina. Katulang mga ilang tayo ay lilipad, hindi magpapagod ating mga papa. Talaga ha? Tayo'y magta Parang gustong ano. At ito, buhay papasahin ko ba ito lahat? Ayun. sa mga Papasahin ko. landiw. So happy anniversary. Happy anniversary ni ng inyong lingkod at ni Janet Pascualatam. Wedding anniversary. Aba naman takin mo yan. Happy wedding anniversary. The very best, the good. Dadala Doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Yes. Ang oras po natin ay ganap lang alas 9:15 ng gabi. Dito lamang po yung Sempila ng Paranaque Net Radio Worldwide. halika na Bakit ngayon mo lang sinabi? na Ito po. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. 5 pulis ng Highway Patrol Group sa Laguna. 3 pa kinasuhan sa kidnap isli ng trader car agent. Aba naman mabigat ito, mabigat. Camp Vicente Lem, Laguna. 5 miyembro ng PNP Highway Patrol Group Region 4 at 3 civilian ang naharap ng patong-patong na kasong kriminal dahil sa ginawang pagdukot sa isang negosyante ng Camarinesor at pagpatay sa buy and sell agent matapos silang magtungo sa Maynila noong Disyembre ng nakalipas na taon. mana Tumanggi pang tukuyin ng pamilya ng dinukot ng negosyante si Jaime Paramil Jr. ang mga pangalan ng 5 pulis HPG na nakabase sa Laguna at 3 pang sibilya na kinasuhan kaugnay sa pagdukot kay Paramil Jr. at pagpatay sa car sales agent na si Rodrigo Dueña II. ang taku Ayon kay Jaime Paramel, kapatid na babae nang nawalang si Paramel Jr., ang kanilang pamilya kasamang kuya niyang si Andrew ay nagsampa ng kaso dahil sa paglabag sa Anti-Carnapping Act of 2016, kidnapping at serious illegal detention, kidnapping with homicide ng Republic Act 1083 laban sa 5 pulis at 3 sibilyan sa Calamba City's Laguna Prosecutor's Office noong Biyernes ng umaga. Ang 2 sibilyan na sina Ranelex Ramirez Mendoza alias Abong Ramirez Mendoza at William Bawalan Dagut Jr. na may gamit ng FBI account na Irene de Guzman at Olay sa Albert at isang Jendas ang kinasuhan din ng mga nabanggit na mga criminal offense at obstruction of justice. Ang isang babae na napag-alamang nag-withdraw ng halos ng pera sa video account ng kidnap victim na si Jaime sa Robinson's Place, Dasmariñas City ATM Center sa may Aguinaldo Highway, Palapala, Cavite ay sinama rin sa criminal sheet. Ang pagsampa ng kaso laban sa 8 ay suportado ng 2 kahong dokumento na inasistihan ng Quezon CIDJ ayon kay Jaime. Lumalabas sa investigasyon ng CIDJ ng 2 biktima ay umalis sa Naga City, Camarines noong Desyembre 26, 22 taong para bumili ng Mechuesis Estrada mula sa isang nangangalang Irene de Guzman sa barangay Timbao, Binyan City at hindi na sila nakauwi pa. Huling nakausap ng biktima ang kanilang pamilya noong Desyembre 29. 20,021 taon sa kasalukuyan. Sa kasunod na araw ay natagpo ang patay sa Siduna sa Tayabas, Quezon. Napag-alaman din ng pamilya Paramil na nag-withdraw pa si Jaime mula sa kanyang bank account sa mga ATM sa Santa Rosa, Laguna noong Disyembre 30 nakaraang taon at sa Dasmariñas City, Cavite sa kasunod na araw ng kabuuang umabot sa 84,000. Ang pickup truck na nagamit ng mga biktima ay nakita naman na nakabando na sa barangay Toledo sa Silang, Cavite noong Enero 2 kasalukuyang taon. Noong Pebrero 4, armado ng search warrant sinalakay ng mga operatiba ng CIDJ Quezon
Quezon ang impounding area at opisina ng HPG Laguna sa Barangay Pasiano, Rizal, Calamba City at nadiskubre ang ID's identification card ni Paramel Dueña at maging ang cellphone ng nasabing sales agent, pero ang 5 pulis na nasa warrant ay wala nang ginawa ang raid. Ang pamilya ng biktimang si Paramel Junior ay nag-alok na ng 250,000 rewards para sa makakapagbigay impormasyon sa kinaroroonan ng nawawalang negosyante. Dahil sa insidente, ang buong kasapi ng HPG unit sa Laguna ay sinibak or nirelieve sa pwesto, habang 5 pulis na nakusado ay nasa ilalim ng restrictive custody. Ang mapaksalay Bad news po yan, bad news. mo ng Bad news po doon po sa mga ating mga kapulisan. niya. Sama-sama So doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Dito na po magtatapos ang ating programang Manibela ng Masa Ondago. So binabati po natin ng City Government of Parañaque sa panguna ni Mayor Edwin Olivares, Vice Mayor Rico Goles, City Administrator Attorney Fernando Ding Soriano, maging ito pong Public Information Officer na ito pong si Mr. Mario Hilemens, maging ito pong sa City Treasurer's Office naman, ito pong si Sir Anthony Polmano, maging ito pong si Sir MG, maging ang ating mga kasama po dyan sa City Government of Parañaque. Magandang gabi po sa inyong lahat. So dito na po tayo magwawakas. Siyempre bago po tayo magtapos ng ating programa, siyempre binabati po natin yung mga nagberte kahapon, ngayon at bukas ng happy birthday, lalong-lalo na po ito pong si Bro Rex sa Bindoy naman, nakasalukuyan po ay nagse-celebrate ng kanyang karawan. So happy birthday po sa lahat. Mr. Chairman, ikasama na. Happy birthday. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday.